May mga panahon ba sa buhay mo na pinipilit mo si Lord na paboran ka niya sa mga bagay na gusto mong mangyari? To the point na nagbibigay ka na sa kanya ng mga pangako or ang dali-dali mo na mangako sa Panginoon. For example, Lord, pagalingin niyo lang si Mama. Lagi na po ako magsisimba. Lord, i-promote niyo lamang po ako. Dadagdagan ko yung tithes ko. Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho. Panigurado po, magbibigay na ako sa inyo. Alam niyo yun? Nagbibigay tayo ng pangako. Pero alam niyo po, hindi po interested si Lord doon sa mga pangako na binibigay natin. Ang gusto po ng Panginoon is magtiwala po tayo sa Kanya. So mababasa po natin dito sa may Judges 11 verse 30 to 31. So samahan niyo po ako. Sabi po dito, Jephthah made a vow to the Lord. If you give the Ammonite into my hand, whatever comes out of the door of my house to meet me, when I return in triumph from the Ammonite, will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. At ayun na nga, nanalo nga po si Jephthah. So natalo po nila yung Ammonites. So when he returned home in Mizpah, alam niyo po kung ano nangyari? Hindi po siya sinalubong ng kanyang alipin. Hindi rin po siya sinalubong ng kahit na anong hayop. Sinalubong po siya ng nag-iisa niyang anak. So ano po ibig sabihin nun? Sinalubong po siya ng nag-iisa niyang anak habang sumasayaw. Kaya bigla pong napatigil si Jephthah. Pinunit niya po yung clothes niya. And what amazes me is yung sinabi ng anak niya sa kanya. Kasi nanlulumo na si Jephthah noong time na to, di ba? Kasi nare-realize niya na dito na meron siyang pinangako sa Panginoon na hindi niya pwedeng i-break. Kasi nga, ito po yung oath. Nangako po siya sa Panginoon. Hindi po yun dapat mabali. So dahil dyan, ito yung nag-amaze sa akin na word. Lumapit sa kanya yung anak niya at sinabi po nung anak niya, Father, you have given your word to the Lord. Do to me just as you promise. Grabe, napakatapang nung anak ni Jephthah. Haharapin niya yung pangako ng tatay niya doon sa Panginoon. Pero alam niya, nung kasunod na to, sinabi niya na bigyan siya ng 2 months para umiyak sa kabundukan. Samahan siya ng mga kaibigan niya. So, pinayagan naman po ito ni Jephthah. So, ang ending, pumunta po ito sa kabundukan kasama ng mga kaibigan at umiyak. After 2 months, bumalik po ang anak ni Jephthah para mangyari na ang pangako ni Jephthah sa Panginoon. Grabe, no? Nakakaano yun, no? Bumalik pa talaga yung anak niya. Pero kung ibang tao yun, baka hindi na bumalik. Hindi na natuloy yung pangako ng tatay niya sa Panginoon. So, ibang context yun. So, ang gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, wag po tayong pabigla-bigla sa pangako. Hindi naman po interested si Lord sa pangako natin. Interested po si Lord sa buhay na meron tayo. Yung maging obedient tayo sa Kanya, isurrender natin yung buhay natin sa Kanya, kasi doon siya interested. Yung obedience mo sa Panginoon. Hindi yung sa mga sinasabi natin na ibibigay natin sa Panginoon pag ginawa niya yung bagay na ito. Hindi po ganun. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya. So that's it for today. Magandang buhay mga ka-devotion.